Regarding ito sa soul winning, alam nyo, bihira naman ako magpa-meeting bihira akong magpatawag ng mga ganito. Pero itong mga nakaraang uh, buwan, may napapansin ako regarding sa soul winning natin. Alam nyo po ba na inabot po ng yung soul winning ay yung kagustuhan ko, tapos yung nakikita ko na dapat magkaroon ng soul winning sa simbahan dito sa Rema, hindi nangyari ng mahigit dekada. I mean, nandun na yung may church na tayo, pero walang naging soul winning na program talaga. Naalala ko po, inabot po, hindi po ako nagkakamali, ng 14 years bago magkaroon ng program ng soul winning dito sa organization natin. No? Ganong katagal na may Rema na, pero walang soul winning. Ngayon, ang resulta po nito ay napaka bagal ng pagdami, no? Kumaga parang siyempre ang goal mo magkaroon ng kaligtasan ng mga tao, ma-save yung mga tao, pero walang soul winning. Inabot po ng 14 years bago magkaroon ng soul winning, yung official na program ng soul winning. Bakit? Kasi walang gustong mag-soul winning. Walang gustong lumabas. Nasanay po ang mga tao, kami noon, yung mga kasama ko, na para ba naghihintay na lang ng miyembro, na hindi priority ang soul winning. At ang soul winning po ay trabaho lang ng pastor. Hindi ginagawa ito ng ordinaryong tao. Para bang ang dapat mag-soul win ay pastor lang. Wala pa namang worker nung unang mga panahon. No? Ganun katagal na nakikita ko na dapat merong soul winning. Pero ang hirap, parang ang hirap pilitin ng mga tao, ang hirap pilitin ng organization na magkaroon ng soul winning. Ngayon, paano bang nasisave yung mga tao? By invitation lang, personal na invitation. May concert kami noon. Yan, meron ng mga evangelism noon, programang evangelism, pero hindi kasama ang soul winning. So ang hirap po na isipin nyo magmula nung nagkaroon ng Rema, it took 14 years bago magkaroon ng soul winning. So napaka-wasted, wasteful nang nangyari nung time na yon. Ina-encourage ko yung mga tao na mag-soul winning. Walang ang hirap na i-twist ng mga tao na hindi nila nakikitang kailangan nilang gawin yung ganun. Alam nyo, ang isa pa nun, ang nagiging evangelism nun ay sa halip na mag-soul winning ka, puro Bible study. Kaya nagmi-minister ang mga tao nun sa Bible study na lang, puro believer na lang ang kaharap. Ganun, para po nagpaparami ng Bible study. Parang, ay sa amin, may 10 kami Bible study, akala naman niya napakagaling na niya dahil sa dami ng Bible study niya, pero walang nag-engage, walang lumalabas para mag-soul winning, hanggang sa nagkaroon na ng program, nag-unti-unti na yan, kaya hanggang sa dumating yung time na to na may soul winning na. Pero ito po, kahit na may soul winning na, hindi pa rin nating makuha talaga yung pinakamagandang sistema para dito sa soul winning na to. Ano bang gagawin natin ngayon? Kaya nga ako nagpapatawag ng meeting ngayon para sabihin sa inyo na i-emphasize natin ulit, wala naman akong pinapabago, kundi i-emphasize natin ulit yung pagdating sa soul winning. Okay, naka-ready na ba kayo? Thumbs up ulit kung naririnig niyo po ako. Okay, buksan niyo po rito sa dito sa Matthew 18:12, May Bible kayo dapat, notebook, ballpen.
Sayang ang notebook kung wala namang ballpen. No? Matthew 18:12. Okay. Ibalik ko lang itong itong bagay na to. Sabi niya ganoon, ito po. No, basahin ko. Matthew 18:12. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? No? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikagagalak ang isang ito kaysa sa 99 na naligaw. Ngayon, gayon din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. No? Okay, balikan po natin. Sabi niya, ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa? Sabi mo nga sa katabi mo, meron ka palang dapat gawin. No? Sabi mo sa katabi mo, meron palang dapat gawin. Ayan, alam niyo po, isang bagay po na nakakalungkot, yung pinaka-main na trabaho natin, yung pag-abot sa mga tao. Kasi 3 lang naman ang talagang trabaho natin. 1, yung mag-pray. 2, yung humayo. 3, yung magbigay. Andyan lang yan, umiikot lang yan dyan, yung 3 yan. Ito mga kapatid, yung pinaka-main na trabaho natin, kasi ang pagbibigay ay anytime pwede mo lang gawin. No? Pwede ka magbigay ng 2:00 ng madaling araw. Pwede mo lang ipadala ang offering mo kahit na 5:00 ng madaling araw. Yung prayer, pwede mong gawin yan anytime lang. Hindi mo kailangan mamili ng oras sa pananalangin. Yan ay pwede mo lang gawin kahit na ikaw na lang ang gising at lahat the rest ay tulog. 3:00 ng madaling araw, 4:00 ng madaling araw, pero pwede mong gawin. Pero ang soul winning, may time limit ito na mayroong window lang, may window hours na pwede mo lang gawin ito. Hindi mo pwedeng gawin yan ng sabihin natin ng 1:00 ng madaling araw, kakatok sa mga bahay nyo, papupulis ka nila. Hindi mo magagawa yan na manggugulo ka sa mga tao, sa mga bahay dahil na magso-soul winning ka. Hindi. Meron lang window hours na doon mo lang pwedeng gawin ang soul winning. Tapos, meron pong yung pwedeng umaga, pwedeng hapon, pero yun na nga hindi katulad ng prayer at saka ng giving, pwede mo lang gawin yan anytime. Ngayon, pili lang ang oras para sa soul winning. Tapos ito pa, no? Sa loob ng isang araw, 24 hours na ibinigay sa atin ng Diyos para gawin itong 3 to. Nakakalungkot kasi 1 oras lang ang soul winning na nagaganap dito sa Rema. No? Kumbaga mas marami pa yung kwentuhan, mas marami pa yung biruan, mas marami ang banding. Yung mas marami yung time na kausap mo, kaharap mo yung kasama mo, no, para hindi kayo malungkot kung ano activities ang ginagawa niyo. Mas marami ang selfie kaysa sa soul winning. No, maiksi, sobrang iksi ng soul winning na may mali na kumbaga sabi niya, nagpe-pray naman ako. Oo nga, nagpe-pray naman tayong lahat, pero yung time ng soul winning, hindi yun ang magandang time na ilagay mo yung prayer. Kaya anong gagawin nga natin? Kaya nga andito po tayo nagpapamiting. Kasi yung iba naman ang ginagawa nila na nakikibanding sa time ng ganito, gano'n na gets nyo na po ako. No? Sabi niya rito, no? Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang tao na may 100 tupa, no? Kung maligaw ang isa sa mga iyan, meron kang gagawin, no? Gusto kong mabigyan sana ng diin itong part na to na hindi pwedeng wala tayong ginagawa. O sige, may soul winning nga tayo. Kailan ang tamang soul winning? Tanong mo nga sa katabi mo, okay, sulat mo rin. Kailan ang tamang soul winning? Hindi yung nakakahiya at saka nakakalungkot na bakit ganun? Minsan sa isang araw, 1 oras lang ang soul winning, no? Para lang masabi nag soul win, para lang nasabing may ginawa, para lang masabing
may activity para lang masabi na sumunod naman kami. Hindi ganoon. Yung may ulitin ko po, yung time ng prayer, wag mong sanang isasabay sa soul winning yung time ng prayer, yung time ng giving. Pwede mong gawin yan anytime, pero yung time ng soul winning limitado lang. Tapos sa loob ng 24 hours, 1 hour lang, no? Bumabalik-balik ako rito. Ibig sabihin 23 hours sa ibang activities, pero ang soul winning 1 hour lang. May mali. Na mas marami pang trabaho sa loob ng bahay, yung paglilinis, ganyan. Pero yung talagang na yung pinakatrabaho natin, parang may mali. Kung 1 oras lang ang gagawin mo sa soul winning, na meron akong dinalaw ng unang panahon na simbahan. Tinaon ko talaga sa soul winning. Alam nyo, nakita ko lumabas yung mga tao na nag-soul win. Alam nyo, wala pang 15 minutes, bumalik na kagad. Sabi ko, ano nangyari? Sabi niya, tapos na po yung soul winning namin. Ha? Sabi ko, 15 minutes pa lang? Bumalik na kagad yung mga tao na maniniwala ka ba ron? Hindi ganyan ang soul winning namin dati nung worker pa ako. Hanggang ngayon naman worker ako, pero nung kami hindi ganyan. Na sa loob ng 15 minutes babalik na. Na yung iba naman dati by quota tayo. Kapag may 10 ka nang nasiran, yung iba nga walang 10 nasisiran eh. Dati nga 15 per worker. Kung worker mo ay 3, edi 15 souls. Dati nun, yung per quota, ang ginagawa nila, bibilisan nila yan. Bibilisan nilang mag-soul win para maka 45 sila. No? Nung 45 na, kahit na pwede pang ituloy, ang gagawin, uuwi na. Kasi may panunuurin daw. Para bang, excuse me sa term ko, para bang nabababoy. Yung time ng soul winning na hindi ka naghahanap. Nagtatrabaho ka lang para masabing may ginawa, pero hindi ka naghahanap ng naliligaw. Hindi ka nakapokus dun sa asan yung nawawala. No, kasi dito sa binasa natin na ito, nagpapakita ito na tingnan niyo yung paligid niyo, no, ng mga bahay diyan, no. Imagine niyo na lang, wag na kayong lumabas. May tupa ka riyan, may miyembro ka riyan, yung nga lang hindi pa born again. Nakukuha niyo ako mga kapatid. May tupa ka diyan, nandiyan lang yan sa mga paligid na yun, yung nga lang hindi pa born again, baka unbeliever pa, pero tupa mo pa rin yan. Actually, tupa mo na yan, ibinigay na ng Diyos sa'yo. Kailangan, ang sinasabi ng Bible, kailangan mong hanapin. Ngayon sa soul winning, parang hindi hinahanap no? Parang, ano bang magandang sabihin ko rito? Parang kailangan lang gawin Yung para lang, you are not looking. Na hindi ka naghahanap. Kasi kapag nasira na yan, uwi na tayo. Yan, mas marami pa ang linis sa bahay, ang kwentuhan sa bahay. Actually, mas matagal pa ang pamamalengke, pagluluto, kaysa yung paghahanap nung nawawala. Ang pinaka-goal natin dito ay hanapin yung nawawala. At kapag hindi mo nakita yung nawawalang yan, hindi mo nagawa ang trabaho mo. Yun na mag-stick tayo dun sa gano'n na halimbawa may pinahanap si pastor sa inyo dyan sa simbahan. Ngayon, masasabi mo lang na nagawa mo yung trabaho mo kapag nakita mo na. Madalas po ang soul winning po natin, hindi naman talaga naghahanap ng nawawala Para bang naghanap lang. Basta masabi mong naghanap. Basta nasabi mong may ginawa naman ako Pero hindi ka naghanap talaga. Kasi hindi mo nga natagpuan Kasi sabi niya, ano kala nyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa? Meron kang gagawin, no? Kung maligaw ang isa sa mga iyon, hindi kaya iiwan niya ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naliligaw. O yung iba po, maniwala kayo, napakatamad na sa soul winning kasi marami na silang miyembro.
Sabi ko, ilan ang miyembro mo nyo? May 5 na po kami. Wow ha, ang dami na pala yung miyembro. May 5 na pala kayo. Mga kapatid, ang sinasabi po ng Diyos dito, magagawa mo lang yung trabaho na pagsusoul win kapag nakita mo na, hindi yung naghanap ka lang. Nalala ko yung kwento nung isang tao na nandun siya dun sa nung gabi, nandun siya sa ilalim nung ano bang pangalan nito, nung poste na may ilaw. Hanap siya ng hanap, ikot siya ng ikot dun sa sidewalk, no? Dun sa ilalim ng ilaw nung gabi. Ngayon, sabi nung isang tao na nakakita sa kanya, Brad, sabi niya, ano bang ginagawa mo? Kanina pa kita nakikitang naghahanap riyan, paikot-ikot ka. Ngayon, sabi niya, nawala ko kasing kwintas ko Kaya hindi pwedeng hindi ko hanapin ito kasi mahalaga sa akin yun Ngayon, nakitulong na yung tao na sabi niya, saan mo ba nahulog? Tutulungan kita. Sabi niya, doon sa madilim na yun. Sabi nung tao, ha? Doon pala sa madilim na ba't dito ka naghahanap? Kasi dito maliwanag sabi niya. Patawa. Mga kapatid, hindi ka naghahanap. Kasi ang goal dito sa soul winning is hanapin mo. Actually, hindi ka dapat uuwi hanggat hindi mo nakikita. Meron yung masasabi mo na meron yung sa soul winning na kapag ka nakausap mo na, masasabi mo, ito yung miyembro kong nawawala. Magiging miyembro ko to. Makakasama ko na to sa simbahan. Madadagdag ito sa simbahan. Ngayon, meron naman yung mga tao na malabo itong maging miyembro, tikas ng ulo katwiran na katwiran, halata namang hindi interesado. Naalala ko may kinakausap si Pastora Joy na dun sa soul winning na picture na I think nasa Florida pa si Pastora Joy nun habang kausap niya yung matanda, wala ang kainte-interest yung matanda, no? Tapos meron naman yung isang picture na nakita ko noon, si Leo, nagsishare siya, kausap niya yung ministro ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, doon sa itsura nung ministro, para bang sabi ng ministro, tingnan ko nga sa niya, pakinggan ko nga ang pag-share mo. Para bang nag-ahamon lang na actually, yun pala ang sinabi nung ministro. No, picture lang kasi. Na makikita mo, hindi mo magiging miyembro to. Hindi mo makukuha sa simbahan to, hindi mo makukumbinsi yan, wala, hindi yan yung tupa mo. Ano nangyari? Wala, hindi nga nadagdag talaga. Iba kasi yung pag nag-share ka, alam mo na ito na yung nawawalang tupa. Ganun po yung goal natin mga kapatid. Hindi yung basta nagsabi ka na lang, nag-share ka na lang, ganun na wala kang pakialam kung alam mong hindi siya, no? So dinami-dami ng pogi at magandang kinausap mo, alam mo hindi siya yung God's will mo, no? Malibang magkaroon ka ng desire na wrong motive ka, pero alam mo na hindi siya. Tingnan mo yung katabi mo, hindi mo God's will yan, halata naman pareho kayong lalaki, no? Yung alam niyo yung soul winner na nakakahanap siya, nakikita niya kung sino. Nalala ko po yung si Smith Wigglesworth, kinukwento niya nung naborn na ganito, ang init niya. No read no write yan, pero natuto siyang magbasa ng Bible, no? Tapos pitong patay ang binuhay niya. Ang tindi ng faith niya. Ngayon, nung time na siya na born again na siya, kinabukasan yung isang kaibigan niya, wala pang nun, wala pang mga kotse talaga nun. Ang ginawa niya, nakita niya nasa kabayo, nasa kalesa, umakyat sa kalesa, tapos ang ginawa niya, siniran niya ng siniran. Sabi nung kaibigan niya, bumabakat, may pupuntahan ako, wag mo kong guluhin kasi may pupuntahan ako. Sabi niya, hindi ako bababa hanggang di ka tumatanggap. Sabi niya gano'n. May kaibigan naman niya. Alam niyo nangyari, napatanggap niya. Tapos noong mga susunod na araw, patay na. No, hindi tayo, andun ang minsan ang mga kwento natin na kapag nasyaran mo, hindi mo nga magiging miyembro kasi mamamatay na Pero may mali. Okay, tama yung mabuti pa yung nasyaran mo, pero kapag hindi mo kasi naging miyembro yan, sa totoo lang, sige, magpustahan tayo, no? Yung matatalo. Kapag hindi mo naging miyembro to, pustahan tayo ha. Ano ba maganda? Sige, kapag ka nanalo ka,
Pustahan tayong dalawa. Pag nanalo ka, mapapangasawa mo si Gono. Oh, yun ang prize sa'yo. O ngayon, tanungin kita. Pinatanggap mo. Sige, nag-salvation kayo. Gaano ka kasiguradong ligtas yan? Kasi kung mo nagsalita, kung mo hindi nga umiyak eh. Tapos ang sabi niya, sige na, babay na, ginanong ka na kagad, pinapauwi ka kagad, no? Na ang hirap-hirap pilitin, gaano ka kasiguradong naligtas yung siniran mo? Yung hindi mo naging miyembro, ha? Iba yung naging miyembro mo eh, kasi saan ba pinapapasok si Jesus? Hindi ba sa puso? Kaya yung pagtanggap niya, yung pagiging Kristiyano niya, dibdiban, hindi yung napatanggap mo lang. How sure na napatanggap mo? Sa totoo lang, kaya mo na-share yan. Tapos namatay ka agad eh, parang winarningan mo lang eh, pero gaano tayo kasiguradong na-save yun? Parang parang kang bumili ng aso, tapos pagkatapos mong bayaran, inuwi mo sa bahay, kinabukasan patay na. Parang ganun eh. Parang may mali eh, no? Kaya ang isang reason kung bakit napakakaunti ng mga simbahan natin, dahil sa kakulangan din ng isa rito, ang kakulangan din ng soul winning. No, na hindi mo nakikita yung miyembro mo, hindi mo natatagpuan yung miyembro mo. Ang natatagpuan mo yung isang taong pinipilit mong sharean na after 1 week patay na. Mas maganda na yung gano'n kaysa na hindi mo na sharean. Pero hindi mo na patanggap eh, hindi mo naging miyembro. Gaano ka kasigurado na tumanggap talaga yan? Hindi. Ngayon, minsan nga naglolong ako eh, parang naghahanap ako na yung pinagpray mo na may sakit gumaling, yun talagang gumaling. Parang hindi, ang problema sa atin, madalas sa atin dito sa Rema, kapag pinagpray mo, after 1 week, patay na. Eh mabuti na sharean mo, pero gaano ka kasiguradong tumanggap yan? Eh pagkatapos mong patanggapin, nagmumura pa. Hindi naman umalis sa paglalasing? Ganun pa rin? Kaya nga ito mga kapatid, ang sinasabi niya rito, ano sa akala niyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Eh may gagawin tayo. Ang dami pang mga bangko na hindi pa puno. No? So kung may space pa dyan sa simbahan mo, at hindi pa dyan sa isang simbahan na hindi pa 3 times ang service, dahil sa dami ng miyembro mo, eh may gagawin pa tayo. At anong gagawin nga natin? Hahanapin mo yung miyembro mong nawawala. Hahanapin mo yung tupa mong nawawala. Yung masasabi mo na sa paghahanap mo, masasabi mo na ito yung tupa kong nawawala. Sa linggo, a-attend na to. Sa linggo, sasama na to. Sa linggo, makakasama na natin ito, makakatulong na natin ito, at one day magiging worker ito. Kadalasan hindi ganun ang nangyayari. Eh, minsan kahit tumanggap na nga ng tangsi, nawawala pa. No? Kaya nga, balikan ko lang dito, no? Sabi niya ganun dito, kung maligaw ang isa sa mga iyon, hindi kaya niya iiwan ang 99. Sabi mo nga sa katabi mo, eh, kailangan na kitang iwan. Lagi ka na lang nakadikit sa akin. Sabihin mo sa katabi mo, hindi, kailangan na kitang iwan. Lagi ka na lang nakabuntot sa akin. No? Sa totoo lang nakakalungkot na sa mga Facebook nakikita ko, mas marami pang time ng selfie ng kung anong ginagawa kaysa sa soul winning eh. Kasi doon sa soul winning, parang shineran mo lang, bahala ka na, basta na-share na kita. Ito sa soul winning, masasabi mo na ito yung tupa ko. Makakasama ko na to sa church. Yan, paulit-ulit tayong ganyan eh. Kasi ito mga kapatid, dapat hindi ka uuwi hanggat hindi mo nakikita yun. Yan, no? So yan yung number 1 na gusto kong sabihin dito sa soul winning. Sa paghayo mo, hanapin mo yung tupa mo. Hanapin mo yung nawawala mong tupa, yung nawawala mong miyembro. Yan, okay, kung ngayon tingnan mo yung katabi mo, ganun, no? Dati nawawala yan eh, tingnan mo siya, no? Dati nawawala yan eh. Dati payat yan, ngayon mataba na eh. Nawawala dati yan. O ngayon, dati pangit yan, ngayon cute na.
no? Eh, sama-sama ito discipleship, prayer, at travail, mga ganito, ganyan, na ilang beses ko nang nakita ito, yung mga tao, na napakahaba ng prayer nila. Kumbaga parang napakahaba ng tongues nila. Pagkaraan po ng mga 2 buwan, nag-backslide na. Wala na, umuwi na. Iniwan na ang pag-worker. Bakit? Kasi nag-e-entertain. Nag-e-entertain ng uwi. Kahit na ang haba-haba-haba ng tongues, alalahanin nyo, si Jesus ay binulungan din. Huwag mo sabihin kulang sa prayer si Jesus, hindi. Huwag mo sabihin hindi malakas ang isip ni Jesus. Malakas ang isip ni Jesus, pero kahit ganun, binubulungan pa rin si Jesus. Kung siya nga binubulungan, how much more tayo? Yung nga lang si Jesus, hindi nag-e-entertain ng mga bulong ng kaaway. No? Nilalabanan niya to. Yung iba sa atin, ang haba-haba ng tongues, ang haba-haba ng prayer, active sa gawain, and yet nag-e-entertain. Habang nagpe-pray yan, ine-entertain niya na next week uuwi ako, tatakas na ako. Next month, tatakas ako. Kung hindi ako kung hindi ako papayagan, tatawagan ko si nanay para bigyan ako ng pamasahe pa uwi. Pero ang haba ng tongues niya, nakaka-3 oras na prayer yan sa isang araw, and yet nag-e-entertain. Ano nangyari? Di yun, umuwi. Tumakas. Bakit? Kasi nga nakikinig no? Pero hindi yan ang topic natin ngayon. Ito po yung kailangan nating gawin, no? Tapos number 2, number 1, hanapin mo yung tupa mo. Huwag kang pumayag na sa soul winning nyo hindi mo na nakuha, no? Isa pa bago tayo pumunta sa number 2. Halimbawa, magtatrabaho ka, no? Ayan, sabihin natin, alam niyo ba yung nangunguha ng buko, yung sa puno, yung nanggaganon, yung nangunguha ng buko. Ngayon, pupunuin niya yung isang truck na napagkuha ng buko, no? Sa Balal kasi ganyan, naggaganyan kami noon ano kaya kung ang ginagawa mo, no, isang truck ang pupunuin mo ng buko, magkokopra ka, parang ganyan. Ano kaya sa buong isang araw wala ka nang ginawa kung hindi lang patingin-tingin ka na lang sa puno, no? Parang paano ko ba magandang illustrate ito? Kailangan mo magtrabaho, humatak ng bunga at ilagay doon sa truck. Ano kaya pagkaraan ng mga 1 linggo, tatlong buko pa lang ang nakukuha mo? Sasabihin mo hindi ka nagtatrabaho. No, anong ginagawa mo ganun? Tinitingnan ko yung mga buko, iniisip ko na paano ko makukuha to. No. May trabaho tayo na kailangan nating punuin ng simbahan. Hindi mo mapupuno ang simbahan nang hindi ka humahayo, kasi sabi niya, go ye unto all the world. Hindi pwedeng puro pray na lang. Alam niyo, nakita ko yung attempt natin na isama yung mga unbelievers sa camp. Nakita ko nagbubunga ngayon no, lalo na nung sinabing walang bayad yung mga yan, na naging mas madaling trabaho natin. Praise the Lord. Pero iba talaga yung nagtatrabaho para magkaroon ng miyembro. Maniwala kayo, hindi prayer lang. Kailangan ng prayer talaga, yes. Pero iba yung lumalabas, iba yung naghahanap. Meron tayong isang simbahan na kailangan punuin ng miyembro. Hindi yan mapupuno kung hindi ka naghahanap. Ang ginagawa mo yung parang sabihin mo lang, nasharean ko na yan. Gano'n kasiguradong na-save yun? Sa totoo lang, ang goal natin, hindi naman sharean lang sila kung hindi ipasok sa church, kasi yung nawawala, kailangan masama doon sa 99 na nawawala. Ito yung Bible ko. Sabi niya gano'n iiwanan mo yung 99, anong gagawin mo? Hahanapin mo yung isa. Isasama mo doon sa 99. Anong gagawin mo? Kapag halimbawa, nakita mo na yung naliligaw na tupa, sasabihin mo, oy, buti na lang nakita kita, chup. Pagkatapos nun, sige, babay na. Magpakabait ka, ha? Ini-invite kita na bumalik ka na doon sa koral, doon sa mga kasama natin na mga born again. Ini-invite kita. Hindi, dadalhin mo. Yung mga kaluluwa, kailangan dali mo sa simbahan.
Hindi yung i-invitein mo lang na pag alis mo rin, dedemonyohin na yan. No, isasama mo sa simbahan. Actually, hindi ka nga ikaw lang ang mag-isa, babalikan mo yung 99. Hindi, isasama mo yung nawawalang yun. Paano? Bubuhatin mo na yung nanay. No? Bubuhatin mo sa balikat mo, iuwi mo na. Ganun ba yung may nasirang kang nanay? Kailangan mong balikan yan. Kailangan mong panalangin yan. Ang trabaho natin, punuin yung simbahan. Pero tingnan nyo, ang rema, mga cute. Pambihira. Ang liliit ng mga simbahan natin, halos wala pang laman. Hindi nyo napapansin yun? Napaka-cute ng mga simbahan natin. Ang liliit ng simbahan natin, tapos halos wala pang laman. Maring sabihin mo, ang hirap nga. Mahirap nga. Sino ba nagsabing madali? Ang hanapin natin, no, ang goal natin, hanapin natin yung nawawala nating miyembro. Mas magandang pakinggan na lang yung ganun, no. Ang trabaho natin, hanapin yung nawawala nating miyembro na hindi ka uuwi hanggat hindi mo nakikita. Okay, dahil sa nabanggit ko itong ganito, kayo magsabi sa akin, sa loob ng isang linggo, imposible ba na makita mo yung nawawala mong miyembro? So, ibig sabihin, sa soul winning natin, no? Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Actually, 4 days nga lang. Bakit kasi yung Saturday, follow up lang yan. Diyan sa 4 na araw na yan, sa loob ng isang linggo, hindi mo nakikita yung tupa mong yun. Kaya, kapag natagpuan mo, patay na, drug addict na, sira na buhay. Kayo po ang tanungin ko, sa loob ng isang linggo na paghahanap mo, imposible ba na hindi mo makita yan na walang nadagdag? Na masasabi mo na sa loob ng Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, sige, hanap ka ng kaluluwa. Masasabi mo bang sa loob ng isang buwan, hindi mo pa rin nakikita o hindi pa rin makita? Tapos susunod na buwan, wala pa rin, hindi pa rin nakikita. Tapos 3 buwan na, wala pa rin nadadagdag. May mali eh. Tapos ang problema pa, tulad itong mga nakaraan. Kasi tingnan nyo mga kapatid, meron tayong programa 1 member a month. Pero sa loob ng 1 member, wala kang makuha. May mali. May mali. Sa 4 na linggo na naghahanap ka ng miyembro mong nawawala, masasabi mo bang, ay pastor, 2 taon na, wala pa rin ako nakikita. May mali. 1 member a month o 1 member every 2 years. May mali. Naghahanap ba talaga? Yun ang isang tanong na bakit hindi makita yung nawawalang miyembro? Ba't hindi ba nakikipagtulungan ng Diyos? Bakit pa tayo nagtayo ng simbahan dyan kung wala eh? May ganyang verse dito sa Bible hindi ko lang makita eh. Yung sabi niya, maraming believers riyan. Ibig sabihin, maraming mga Kristiyano riyan, pero tago. Doon yun sa lugar na bawal malaman kung Kristiyano ko hindi, pahirapan. Pero dito sa paligid minsan sasabihin kong gano'n, kumusta na? Tapos na po kami mag-soul winning. Anong oras kayo nag-start? 9 o'clock po. Anong oras kayo bumalik? 9:20 po. Ibig sabihin, 20 minutes ka lang nag-soul winning. Ang init po kasi. Actually, kung nawawala yan tupa na yan at may halaga sa yan tupa na yan, hindi ka papayag na ganun lang kaiksi ang soul winning. Mas mahaba pa yung time na may mali. Ngayon sa susunod na araw, wala pa rin. Susunod na araw, wala pa rin. Susunod na araw, wala pa rin. Next week, wala pa rin. Next week, nagbibilang ka ng 1 linggo, 2 linggo, wala pa rin. Nagbibilang ka na ng 2 buwan, wala pa rin. Hindi ka naghahanap.
Mga kapatid, hindi paghahanap yung ganun. Ang kailangan natin dito, bunga. Meron yung isang kwento po ng soul winning na hindi niya makita yung ano niya, yung sabi niya, maraming ako na-sharean pero wala akong napapatanggap. Yun no? Ulitin ko. Sabi niya, marami akong na-sharean pero wala akong napapatanggap. Ibig sabihin nun, maring pinatanggap nga niya yan, pero tanggap-tanggapan lang yun Alam naman natin, tanggap-tanggapan yun Sabi niya ganun maraming sharing pero walang acceptance. Yung hindi tumatanggap, na-sharean mo lang. Okay, kaysa wala. Tanggap, mas maganda na yung ganun. Pero, naghahanap pang kumbaga, ang dami mong nilehans. Ano kaya kung si Jesus? Ang dami niyang nilehans, walang gumaling. May mali Ngayon, na siya, na fed up siya, napagod siya, na bakit ganito? Ang dami kong na-sharean pero wala akong napapatanggap. Alam niyo, nag-pray siya na nag-pray. Nasabi niya, Lord, nasaan ba yung mga tupa na yan? Ba't ang hirap-hirap na? Nasaan ba, Panginoon? Nasaan ba? Ganyan. Alam niyo, kaka-pray niya, yung malalim na prayer niya, dito papasok ang prayer. Doon sa malalim na prayer niya, nakita niya yung iskinita na napapasukan niya, no? Na vision niya, yung iskinita na papasukan niya at nandun nandun yung tupa, nandun yung miyembro. Alam niyo, ginawa niya, sabi niya, alam ko to alam ko tong skinita na to Alam niyo, kahit nawala sa time soul winning, lumabas siya. Parang hapon na yun, mag-aalas 6 na, pinuntahan pa rin niya yun. Nang pagdating niya ron, pinasok niya yung skinitang yun. Bakit? Nakita niya Nalala ko po, isingit ko lang, nalala ko po, meron pong si Pastor Molo na habang nagpe-pray siya, nakita niya yung isang kabahayan, ang sabi niya, nakita ko to, alam ko to Ngayon, pinuntahan nila yon, hindi pa ako nagkakamali, ang pangalan po ng lugar core housing, no? Ngayon, nung pinuntahan niya nag-evangelize doon, kasama ako ron na nag-open nung simbahan doon, ganun, binili nila yung lugar para maging church, dito sa may Mauban yun Alam niyo, nakuha doon si Ogie. Actually, isang kaluluwa lang, si Ogie. Pagkatapos na makuha si Ogie, yun, na search and rescue, nagsara na yung simbahan. Pero tingnan nyo, nakapag-produce ng pastor. Ngayon, sabi ni Pastor Mulo sa akin, nakita ko. At ito po yung tao na kinukwento ko sa inyo, no? Ibang tao to. Sabi niya, nakita ko iskinita na may sinasabi ang Diyos habang yung sa malalim na pananalangin, deep prayer. Alam nyo, mag-aalas 6 na noon, basta hapon na, pinuntahan niya, pagkatapos may nakita siyang mga tao ron, nagsimula nang mag-share yan kahit na yung hapon na. Alam niyo, may nakuha siyang isang tao, naging miyembro niya, nandun pala. Ito ang role ng prayer, na wala kang nakikita, walang nadadagdag sa simbahan, hindi mo nakikita yung nawawala mong miyembro, nanalangin siya ng nanalangin hanggang sa pinakita ng Diyos sa kanya. Yung iba kasi parang okay na, kontento na ako rito basta nag-share tayo, ganun. Kasi mamaya magpa-fundraising pa tayo. My goodness, yung kikitain mong 120 naging mas mahalaga pa, pero para kaysa doon sa kaluluwa. Alam ko ang hirap dahil dumaan ako naging worker ako. Kumatok ako sa mga bahay. Ako, naranasan ko yun. Nagtinda ako, nagpunta akong Divisoria. Naranasan ko lahat yung mga ganyan. At the same time, may prayer pa. At the same time, may Bible study pa. At the same time, meron pang house to house kami na nagkakatok nga sa mga bahay-bahay. Pero pag wala na akong nakikita, ito yung isang bagay na nakita kong nakakatuloy, na pray nga muna tayo, pray tayo na Lord, saan ba nakapikit kang ganyan, tapos sa tagal mo, ilang oras kang nagpe-pray, hanggang sa mamaya mayroong sinasabi si Lord na hindi, ang hirap-hirap mong malaman, ang hirap-hirap mong makuha. Pero kapag nire-reveal ng Diyos sa prayer, bandang huli, nadagdagan na yung miyembro mo Kasi nakikita mo doon sa prayer na alam nyo, kinukwento ni Kenneth Hagin to na nasa ba yung mga naliligaw na tupa? Sabihin mo nga sa amin. Saan ba? Yung youth leader namin dati, nung na-born again siya,
Tapos naging youth leader, naging hindi na born again siya, unbeliever siya, na born again siya, hindi pa siya youth leader noon. Ang gagawin niya, maliligo na sa umaga yan, may dala-dalang Bible. Ngayon, bubuksan daw niya yung pintong ganyan. Ngayon, makakakita siya ng parang bolang apoy, maliit na bola, no? Nakita niya, lilipad yung bola doon sa tapat ng bahay, pagkatapos lilipat sa susunod na pinto, tapos lilipad sa susunod na pinto, tapos lalaktaw doon sa pangatlong pinto. Ngayon, ano ibig sabihin nun? Yun yung sinasabi ng Bible na sabi niya, puntahan mo yan, hinog na yan, puntahan mo to, tapos lumaktaw ka ng pangatlong pinto. Alam niyo, every time daw na gagawin niya yun, susundan niya yung bolang apoy na yun, yung mga tao tumatanggap at nagiging miyembro niya. Hindi naman tayo lahat nakakakita ng bolang apoy, di ba? Wala naman. Pero dito sa role ng prayer na pwedeng ipakita ng Diyos sa atin kung nasaan. Na hindi ko makita, pagod na yung pa ako eh. Ngayon, deep prayer na, Lord, saan ba Panginoon, nagtatrabail ka ngayon. Panginoon, nasa ba yung mga nawawala kong miyembro, nasan ba? Hindi mo yan magiging miyembro hanggat hindi mo yan pinupuntahan. Hindi mo magiging miyembro yan. Pambihira, mas marami pa yung time ng paglilinis ng bahay, ng palengke, ng kwentuhan, bulahan, kaysa soul winning. May mali. Kasi may, di ba, may prayer marathon tayo, gano'n. Bihira lang ang prayer marathon. Hindi naman ano yan eh. Hindi naman, kumbaga, linggo-linggo na lang yan na ganyan. At saka ito, doon sa prayer marathon, nakikita pa kung nasan yung tupa. Hindi nga eh. Pero, kailangan pa rin natin gawin. Kaya nga, ito po, ang sabi niya rito, no, patapos na ako. Sabi niya gano'n, akala ninyo ang gagawin ng isang tao may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon. Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naliligaw. Ang dami nating simbahan na maliliit. Maliliit lang ang mga simbahan natin. Tapos halos wala pang laman. Medyo gumawa tayo ng paraan. Hanapin natin yung mga nawawala nating miyembro. No? Tapos at the same time, ang sistema po ng soul winning natin, yung 12 kwento ng kaligtasan, dapat yan sa barangay natin kumalat. Bawat miyembro, kahit yung barangay captain, dapat malaman niya. Paano kung doon nakatira yung mayor? No? Si mayor nakatira doon sa barangay na yun, kailangan malaman din yung 12 na yan. Ang tungkulin natin, ikalat yung mga kwento na yun. Di ba sinabi ko, wala na magsishare? Magkukwento na lang. Nung January, nabanggit ko sa inyo yan kasi parang kailangan kasing mag-share, ganun. Nakakalimutan lang naman yung sinishare eh. Na sa buong barangay natin, lahat ng tao rin, lahat ng tanod rin, lahat ng kapitan rin, lahat ng mga luko-luko rin, lahat ng mga lasenggo rin, kailangan malaman nila tong kwentong ito. Na doon sa barangay natin, lahat ng mga mamamatay tao ron, lahat ng mga yung mga nanay, tatay na magkakahiwalay, na lahat, kahit na yung mga pusher doon, lahat ng tao doon sa paligid natin ay masabihan natin ang mga kwentong yan. Ngayon, hindi pa tapos ito eh. Hanggang sa darating ang time, kapag may liga o may event, papatawag ka nila para sasabihin, Pastor, pwede ba kayong mag-opening prayer? No, na i-advertise mo yung sarili mo, ipaalam mo yung sarili mo na simbahan kami. Kung gusto nyong magpa-pray, kung gusto nyong ng kadamay, nandito kami. Yung dapat alam ng kapitbahay nyo, hindi lang yung maingay kayo, kundi alam nila na pwede nila kayong lapitan sa prayer. No, may mga ganyang programa tayo. Ang isa pa, pag nagso-soul winning ka, ang hinahanap mo yung mga may sakit. Na pwede po ba namin pag-pray ito, kakatok ka sa mga pinto, no? Habang kinukwento mo yung 12 kwento ng kaligtasan, naghahanap ka ng may sakit. Hindi na natin topic yung mga ganun. Dahil na paulit-ulit na lang ito. One, sa pag-share mo, kailangan ma-sharean mo lahat ng mga tao dyan sa barangay na ng 12 kwento. Ito muna, ito si Juan, halimbawa si Juan de la Cruz,
na na-share na siya ng yung Bridge Master, babalikan mo ulit yan. Anong kukwento mo naman? Yung kwento ng 1,000. O pagka na-sharean mo na siyang ganun, babalikan mo na naman yan, kukwento mo na naman yung judge, tapos yung kwento ng mikrobyo. Dapat yung isang tao dyan sa barangay, 12 kwento na kwento mo sa akin, balikan mo. Pag hindi pa niya tinanggap si Lord, kasalanan na lang niya talaga. Number 2, naghahanap ka ng may sakit. No? Tapos number 3, nahanap mo yung miyembro mong nawawala. Alam niyo, no, meron akong kasamahan noon nasa soul winning. Pag pumasok kami doon sa bahay, tatanggihan kami talaga, tatanggihan. Pero alam niyo, pipilit namin na sandali lang po, sabihin lang kami, alam niyo, ito yung kinukwento ko sa inyo nung camp na pagkatapos namin mag-share, yung mga tao ron umiiyak na. Pagkatapos namin na magsalita lang, hindi naman inaabot ng mga 15 minutes sandali lang kami. Yung buong bahay umiiyak na. Tahimik na. Na nakita ko yung kapangyarihan ng Diyos kung paano kumilos kapag nasyaran. Wala kaming kapangyarihan na ganoon kaya bakit pa tayo nabaptize sa Holy Spirit? Kasi pagka nabaptize ka sa Holy Spirit, yung salita mo may dating. Kaya ka nabaptize sa Holy Spirit, sabi niya huwag kayong aalis hanggat hindi kayo binababaan ng baptismo ng Espiritu Santo. Bakit? Kasi yung sharing mo may dating doon sa mga tao. Bakit ka pa nabaptize kung walang dating? Naalala ko yung nagsosoul winning kami noon. Nananahimik yung bahay, nananahimik yung kahit palasing ko yan. Kahit palasing yan, nagiinuman sila pag na-sharean mo, na pag-pray mo, yung time ng prayer, kahit nalasing yan, talagang iiyak Bakit? Kasi nga, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo. Yung sinabi ng Bible na gano'n na may epekto Ngayon, hindi nangyayari yung kapag walang travail. Kahit pa nagtatangs ka. At balikan ko lang ng kaunti ito. Bakit gano'n? Haba-haba ng tanks. Everyday may tanks. And yet, nagbabackslide, nawawala yung worker, naghahanap ng tsansa na uwi na ako. Bakit? Kasi nga nag-entertain habang nagtatangs. Kumbaga parang pwede pala natin pasukan ito, sinasabi ng demonyo kahit pa nagtatangs ka Tingnan nyo, may worker na ganyan. Sino ba yung worker na yun? Si Dimas. Kilala nyo si Dimas. Iniwan niya yung pag-worker, bumalik sa sanlibutan. Bakit? Nag-entertain nyo. So, ito po, sabi niya, kailangan may gawin at kailangan hanapin yung nawawalang 99. Nawawalang isa, iiwanan yung 99. Ibabalik mo yan. Paano? Masasabi mo na kapag ka na-sharean mo to, ito na yung miyembro kong nawawala. Ito na. Natagpuan ko rin sa wakas. No? Mga kapatid, hindi pwedeng wala sa loob ng 1 linggo, hindi mo nakikita yun. Kailangan nating makita yun. Nalala ko nga yung first na nag-program kami dito sa Maseda, itong nakaraan yung sabi ko rin sa mga kasama ko ganoon, kailangan magso-soul winning dito sa Maseda yan. Paano po yun? Nagtatrabaho kaming lahat. Anong oras ba anong oras ba ang available nyo? 8 o'clock daw ng gabi. Ay naku po, paano kung magso-soul winning ng 8 o'clock ng gabi? Hindi magagawa ng paraan yan. Tinuloy po nila, iniwan ko sa kanila yung program. Tinuloy nila yung maghanap ng mag-soul winning ay 8 o'clock ng gabi. Alam niyo po, ang bunga si Kuya JR. Yung mga unang attempt mo pa lang, successful na Bakit? Kasi may plano si Lord. No? May plano si Lord. Kaya, okay, so i-close ko po ito. Tawagin ko yung ibang mga pastor natin. No? Hanapin mo yung nawawala mong miyembro. Huwag ka sanang uuwi hanggat hindi mo nakikita yan. Ngayon, kung hindi mo makita yan ngayong araw na to, bukas ulit. Ngayon, imposible na sa 1 linggo di mo makita. Baka hindi ka naghahanap.
baka naman gusto mo lang, nagsishare ka lang, nagsishare, na parang, ay, nasharean ko siya, ganun. Iba kasi yung mindset nung, ito ba? Ito ba yun? Ito ba yung hinahanap ko? Ganyan. Tingnan nyo nga sa pagka nagsya-Shopee kayo, darating ang time, mamimili ka, ito yung hinahanap ko, ito yun. Hindi yung tingin-tingin, nagwi-window shopping, ganun. No. Ito yung hinahanap ko. Hanggang sa mamaya, i-check out muna. So, kailangan nating makita yun na hindi lalagpas yung isang linggo na yan na hindi mo makita. Kasi pag di mo nakita, hindi ako naniniwala na naghahanap ka. Number 2, yung hanapin mo yung maghanap ka ng may sakit. Tapos yung number 3, yung basta lahat ng tao riyan, masabihan mo ng yung 12 kwento ng kaligtasan. Yun ang kailangan po na kaya imposible na na sa loob ng isang linggo di mo makita may mali. Kasi babalik-balik po ako dito, pasensya na kayo. Kasi mukhang hindi naman naghahanap lang ng masyesheran. Pero hindi ka naghahanap ng parang sa yung pagtitinda na naghahanap ka lang, nag-aalok ka lang pero hindi ka talaga nagtitinda. Ang goal mo, makita yung nawawala mong miyembro. Hindi yung kikilatisin mo yan ito ba, ganun. Hindi, hanapin pa natin. Tapos ito ba, itong tao ba na to? Hindi siya, hanapin pa natin. Dapat di ka uuwi hanggat hindi mo nakikita yung nawawala mong miyembro. Yun ang goal natin. Nakukuha niyo mga kapatid. Okay. So, ngayon ay 11 o'clock na. Abby, nasaan ka? Nandiyan ka ba? District Abby? Andito po. Sige, tinatawagan kita. No? Susunod si Miriam. Pakidagdagan po ito. Ayun po. Maganda po talaga na mas matutukan po natin nga ito. Kasi yung tulad nga po sinasabi ni Pastor Roy dati, iba po talaga yung soul winning noon na talagang mayroon parang kota, pero ngayon yung nilalagay po talaga sa atin na pinupush is yung dedication talaga sa soul winning na hanapin natin. Somehow pag sa soul winning nga po, aminin natin lahat na dumadating yung time na parang yung past time na okay lang para matapos na ganun. Pero maganda po na magkaroon tayo ng evaluation na hanapin talaga natin kasi yung dinideclare natin sa mga church natin na Lord, dalhin mo yung mga tao na pinili mo. Alam natin na somehow may talagang mga certain na tao, na specific na tao na talagang dinala ng Diyos sa simbahan. Hindi sila para sa ibang simbahan, para sa rema sila. Ngayon, yun yung trabaho na talagang kailangan natin hanapin sila. So tayo yung may part doon na hanapin sila. Kasi hindi po yung minsan nga na-analyze natin na sabi ni Pastor kanina, minsan yung tupa mo, pag natagpuan mo, wala na siya, damage na siya. Kumbaga parang wala na siya. Kung mas maaga sana siyang nakita, kung mas maaga sana siyang natagpuan, mas na-save pa siya. Mas marami pang pwedeng mangyari sa buhay niya. Kaso late na po Kaya ang sabi ng Bible, nakahanda na yung aanihin, ngunit wala yung mga taga-ani. So, once na nalipasan, tao po ito, hindi lang sila parang palay na niisip natin na parang palay lang, okay lang lumipas, pero hindi po, tao po yung pinag-uusapan. So buhay po ito. Kaya mas sikapin pa po natin na pagtulungan. Kasi yun nga po yung once a month na member. Parang ang hirap natin maabot. Pero kung tututukan po natin ngayon at mas kailangan natin talaga ng yung pag-uusap na dedikasyon. Siguro yung natin, magpaalalahanan. Kasi minsan may mga kasamaan tayo na parang, gusto na niya umuwi
Pero kapag nararamdaman natin, hindi wag yung samaan ng loob na parang, ang kay Jay mo naman, bakit ikaw uwi ka na, ganito, kailangan magpahinga na. Pag nakita natin, minsan, kailangan niyang mag-pray, may nararamdaman siyang bigat. Noon po, no, nung nagsisimula nga kami sa pag-worker, pag may ganun, pag yung kasama namin, parang may naramdaman siyang bigat, ang bilin sa amin, sabihin sa amin, mga kasamahan, para katuwang nabubuhatin yun. Eh kung nakikita natin na may leading sa kanya na punta pa tayo dito, samahan po natin. At kasi iisa po yung goal natin makita natin yung mga tupa na to na talagang tinalaga ng Diyos. May mga certain talaga po na tao, ibig sabihin specific na tao na sila yung nakatalaga sa simbahan sa bawat outreaches natin. Hindi sila para sa simbahan ng JIL, para sa Rema talaga sila. Yun lang po, ang kailangan natin talaga is hanapin sila. At part po natin yung effort natin, yung panalangin natin, yung dedication natin na makita po ito. At nawa, yung sinasabi po sa ating kanina ni Pastor, no, na huwag tayong mali kasi mas marami pa sanang pwedeng magawa yung tupa na yun. Baka pwede pa siya maging propeta, kaso pag natagpuan natin, minsan damage na. Kasi natagalan tayo. So, ayun po, pagtulungan po natin at i-take natin yung mga advices na to para sa mas ikakalago pa ng mga hawak natin na ministry po. Ayun po, yung pong regarding po sa Solvi, ano po kasi, yun nga po, hindi po kasi tayo pwedeng, yung pong mag-stop kasi, ang naalala ko nga po yung bilin dati ni Pastor, kung yung halimbawa, nga po, 12, yung kwento ng kaligtasan, dapat yung 12 na yun, narinig ng bawat tao doon. Yung pong sa soul winning, naiintindihan ko po yung pakiramdam ng para po bang nasyaran ko na to, para po bang familiar ka na din mismo doon sa lugar at saka doon sa mga tao. Tapos yung mga tao, ganun din familiar na sa'yo. Pero ang po kasi dito, tayo po kasi ay nilagay po doon sa lugar na yon at to overcome din po kumbaga yung sakupin mo yung lugar na yon. Pero merong mga specific po na tao talaga na ang assignment po sa atin ng Lord ay mawin sila. Maring hindi po yung buong barangay na yon ay makukuha natin, pero meron pong mga tao doon na talagang pinapa-assignment sa atin ng Lord. Ang ganda po nung kwento ni Pastor Boy kanina na yung testimony kay na nakita mismo ni Pastor Mulo yung lugar na yun at isang tao lang pala yung pinapawin, pero siya ay magiging pastor. So sa akin po yung ganong bagay sa atin, may mga simbahan po talaga tayo na para po bang ang matigas ng lugar, para bang walang nangyayari. Minsan, yung mismong manggagawa na ang susuko kasi sa sobrang tigas ng lugar. Pero wag po nating makakalimutan na nilagay tayo dyan ng Diyos, pinadala ka ng Diyos dyan. Kagaya po ng lagi nating pinag-aaralan, tayo ay soldier ng Panginoon, di ba? Kinakanta pa nga po natin. So bilang soldier po ng Panginoon, ambassador tayo ng Lord dyan, yung pinaka-goal natin ay magawa natin yung in-assignment sa atin ng Panginoon saan. So kung isang tao man lang yan, kahit isang tao lang yan, imagine po magkano yung gagastusin ng church planting, magkano yung gagastusin kung gaano katagal huhubog or mahihinog o mahanap yung tao na yun. Ganun po kaseryoso ang Panginoon para mahanap yung isang tao na yun kasi may plano ang Panginoon sa kanya. And ikaw yung inassign, tayo po yung pinadala doon. So, assignment mo yon, umaasa po ang Lord na gagawin natin yung part natin kasi ginagawa naman din po ng Panginoon yung part niya.
po hindi ganun kadali ang soul winning. Alam po nating lahat yan. Kailangan mo ng tiyaga, 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 tiyaga. Hindi lang po sipag, maaring masipag po ang taga-rema, masipag ang taga-remang humayo, pero kailangan po natin ang tiyaga doon sa mga tao talaga, kasi hindi po kasi after mong masyaran, tapos na. Para po bang panganganak? Hindi pagkatapos ipanganak ang isang baby, tapos na. Titiyagain mo siya na alagaan. Titiyagain mo siya na pastoran. Tiyagain mo siya hanggang sa tuluyan siyang mahubog sa Panginoon. So, ayun po, sa atin, maring tayo po, tayong lahat, nahanap na po natin yung mga tao na yun na in-assignment sa atin ng Lord. Kaso ang problema, kaya po nakakalabas pa, nawawala pa. Kasi ang isa po, maring nagkukulang po tayo dun sa tiyaga sa Kanya. Ano ba yung, kumbaga sabi nga, naalala ko po ang isa sabi ni Pastor Boy noon po. Sa training din po natin ito, binabanggit niya noon sa Maseda. Sabi niya, pagka nakita mo yung isang tao na pumasok sa church, nakikita mo na kaagad na andun yung, ito mag-worker to. Ito ganito ang magiging part nito sa simbahan. Ito ang magiging part niya sa gawain ng Panginoon. So ano po sa atin siguro, napakasipag naman po ng mga manggagawa humayo. Ang lang po natin, yung tiyagain po natin sila na, kumbaga po, yung tutukan mo talaga, balik-balikan po natin, hindi yung naging masaya na lang tayo na isang beses lang umaten, tapos nung hindi na umaten, parang wala na po tayong, kumbaga care na, may iba pa naman minsan, iba-iba po kasi ang tao. May madali na mag-surrender ng buong puso niya sa Panginoon. Pero may mga tao talaga po na kalakalahati pa. Kahit nga po na worker na Diba po, kahit nga manggagawa na, sa Panginoon nagiging kalakalahati pa din ang puso niya. So, pero patuloy po tayong sinatsaga ng ating mga pastor hanggang tuluyan po tayong mahubog at ikaw na yung nagde-disciple. So sa atin po, yung mga tao po dyan sa outreach, din po natin, tsagain lang po natin sila na balik-balikan, wag po tayo yung susuko, kasi lagi po sana natin na, yun nga, maalala, na kung tayo po ay hinto, paano na po yung assignment, sino na po ang gagawa noon para sa mga tao na yun na maaring kagaya po nung isang tupa na nahulog na sa balon, tapos naghihintay siya ng rescue. Yung tupa umiiyak na doon. Naghihingi siya ng saklolo. Yung worker, hindi okay. O di kaya yung worker, natatamad na humayo. Yung tupang hinahanap mo, nandoon pa rin sa balon. Maaring uulan na, malulunod na siya. O maaring may iba ng wild animals na pwedeng makasakit sa kanya. Kung hihinto po tayo, hindi po natin magagawa yung trabaho natin, mission natin na i-save po sila. Yung nga pong nakalagay sa Bible na sabi sa atin ng Panginoon ay tayo ipinadala ng Panginoon, nilagay sa atin ang anointing, ang Espiritu ng Diyos, sabi niya para to set the captives free. Hanapin po natin yung mga nakakulong, yung mga alipin, hanapin po natin yung mga tao na andun po sa labas, wala po sa loob pa ng simbahan. Hanapin po natin sila, tutulungan. So, yun po, in-encourage ko po ang bawat isa, buong tiyaga po tayo kasi ang trabaho po talaga natin ay hindi po madali, pero kaya po kasi tutulungan tayo ng Panginoon. Sabi ng Lord sa paghain natin, kasama natin siya, di po ba? Yun ang pangako ng Lord. Sa presensya mo, Panginoong Jesus, hangad ko lang laging mamalagi sa presensya mo.
sa pagtaas ng mga kamay ko, pagsuko ng buong buhay ko. Hangad ko lang laging mamalagi sa presensya mo.